Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong pag-aaral sa umagang ito ay pinamagatan po nating The Difference Between Biblical and Modern Day Dating. Bahagi pa rin po ito ng atin pong pag-aaral tungkol po sa family and relationship. At dalangin ng aking puso na ang patuloy na pagtalakay natin sa mga series na ito o sa mga pag-aaral na ito ay makapagdulot sa atin ng malalim pang pangunawa sa mga biblical principles na dapat nating ipamuhay bilang mga mananampalataya. So sa araw pong ito, the topic is the difference between biblical and modern day dating. Alam po natin mga kapatid na malaki ang naging pagbabago ng takbo ng mundo mula noong tayo'y mga bata pa na mga kaedad ko kumpara sa mundo na tinatakbo ng mga kabataan natin sa ngayon. Ngayon po mga kapatid, ang dating o yung dating relationship ay malaki ang changes kumpara sa panahon noong tayo ay mga bata-bata pa. Siguro mas matindi nung panahon ng mga nanay natin o ng lolo natin. Kasi nung araw, ang sabi ng lolo ko, makita lang yung bubong ng bahay ng kanyang gustong ligawan, masaya na siya eh. Imagine niyo, bubong lang ng bahay yung makita, no? Kasi nung araw, bago ka makaakyat ng ligaw o para ka makapanligaw, talagang may mga proseso kang pagdadaanan, no? May mga panunuyo na tinatawag. Ang aking pong tatay at ang nanay ko nung mga panahon ay kinukwento sa amin, ang tatay ko po ay 2 taon daw na ano tawag doon, nanilbihan o yung nanuyo sa nanay ko. At nung araw, pag yung ikaw ay manliligaw, nanunuyo, ay nagsisibak ng kahoy, nag-iigib ng tubig, pero wala pang garantiya yon na sasagutin ka noong iyong nililigawan. No, tinutulungan sa bukid kasi magsasaka yung mga magulang ko, nakikitanim, no? Yung mga nung araw ganon. At ganon daw yung proseso. Yun ang tipikal na Pilipinong paraan ng panliligaw. Hindi ko po alam kasi most of the viewers natin dito sa TNP ay mga may edad na. Siguro nakaka-relate kayo sa mga sinasabi ko. Pero sa paglipas ng mga panahon, pati na po yung paraan ng panliligaw ay naapektuhan ng mga makabagong panahon. Pati na po yung dating, papaano sila nagdi-date. Nung araw, yung mga matatanda, yun pong paggawa ng pinipig. Hindi ko pa siguro makaka-relate yung mga taga Cavite lang. Yun daw mga dalagat binata, para lang magkakita, ay naggagawa sila ng pinipig. Alam nyo ba ang proseso ng paggawa ng pinipig? Hindi po yun madali. Yung bago pong aning malagkit, ito po ay isasangag. Pagkatapos isangag, bipitpitin po yun sa lusong. Yun po yung nagiging pinipig. Tapos maggagata sila ng niyog, ano? At yung gata ng niyog at saka yung pinipig, yun po ay paghahaluin, nalagyan ng asukal. Yun, napakasarap. At sa panahon na ginagawa yun ng mga matatanda, doon po nagkakaroon ng pagkakataon yung mga binata at dalaga na magkakwentuhan at magkakilala. So, yung mga ganon. So, hindi ko po alam kung nung panahon na yon meron na rin siguro mga sayawan kapag mga pista o mga kung anumang okasyon. At nagiging point of contact yon ng mga kabataan during those times. Pero paglipat ng mga panahon, nag-evolve din at nagkaroon ng tinatawag na modern day dating. Now, yung evolusyon ng pagde-date at ng pagkikilala ng mga babae at lalaki ay hindi yun ang point of contention natin. Kasi sa bawat panahon, ang tawag doon modern hindi po ba? Halimbawa, noong mga panahon ng tatay natin, modern na yon na kung saan na merong sayawan, kung saan sila nagkikita, modern na yon. At bawat evolution nagiging modern. Pero hindi po yung evolution ng dating ang ating pag-uusapan, kung hindi ano ba yung biblical principle.
Ano ba yung sinasabi ng Biblia when it comes to dating? At yun ang mahalaga nating maunawaan at ating maintindihan. Mga kapatid, if you were to Google the word dating, you will get 700 million hits. Nandyan na yung mga iba't ibang bagay tungkol sa dating, like online dating. Yan, nandun na po yan, yung dating on the modern era, yung family dating, friendly dating, yung group dating, at kung ano-ano pa. Naandyan po sa 790 million na yan ang pwede ninyong itanong about dating. Kaya, ibig sabihin, kung 790 million ang siyang tumitingin sa ibig ipakahulugan ng dating, interesado ang mga tao tungkol sa bagay na ito. And maybe you, na meron ng anak ngayon na nagdadalaga at nagdadalagita, ay interesado na rin tungkol sa bagay na ito. Kasi maaaring nagpapaalam na yung anak mo o hindi na nagpapaalam, minsan ay nabibisto mo na lang na meron ng kasamang iba o kaya nagde-date na o merong ipapakilala na ngayon, bukas ay iba na naman, o kung ano-anong klase ng mga senaryo ang pwede nating makita when it comes to human relationship na kung saan ay involved ang aspeto ng dating. Ngayon ang tanong, bilang mga Ebanghelikong Kristiyano, paano natin ito titingnan? Alam nyo mga kapatid, ito ang malungkot. As evangelical Christians, we are called to be distinct in the ways we think and the ways we act about all issues that confront us and those around us. Pwede ba tayo magsabi ng amen dyan? Bilang mga mananampalataya, sa lahat ng aspeto sa ating pag-iisip, sa ating pamumuhay, sa lahat ng ating ginagawa, dapat ay meron tayong kaibahan sa iba. Tama po ba? Ang sabi ng Biblia, huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutang ito. And that involves everything. Yung fashion, no? Yung mahahalay na fashion, huwag tayong magsiayon doon. Yung mga moralities na nagiging immoral, huwag tayong umayon doon. Yung mga magagarbot, mabobonggang intensyon ng mundo, huwag tayong masyadong umayon doon. Nakuha niyo po? At bilang evangelical Christians, we are called to be distinct. Meron pong pagkakakilanlan ang isang tunay na Kristiyano na kapag tiningnan mo lang, no, more or less, ito Kristiyano to, ito hindi. Madidistinguish mo, no? Pero ang problema mga kapatid ay ito. The topic about dating is not an exception. Dapat po may distinction din ang isang evangelical Christian sa iba when it comes to dating. Papaano ba dapat makipag-date ang isang tunay na Kristiyano? Papaano ba makipagrelasyon ang isang Kristiyano? Aba, noong panahon po ni Lola, hindi po sumasama sa sinihan ang isang dalaga dahil alam niya na ang sinihan ay makapagpo-promote ng sexual intimacy dahil ang sinihan madilim, no? Tapos kayong dalawa lang, walang ganon. Kaya yung mga lola natin hindi rin pumapayag na yung kanilang mga anak ay manood ng sine, no? Ewan ko, kayo po ba nakapanood ng sine nung kayo yung mga binata't dalaga pa? Siyempre, nanood kayo ng sine. Saan nyo gustong umupo? Sa harapan? No, wala namang gusto sa orkestra. Bakit? Dikit na dikit ka na sa screen nun nakatingala ka na nun. Saan gusto? Sa balcony. Saan sa balcony? Sa sulok na sulok. Doon sa madilim. No, bakit? Hindi naman dahil gusto mo yung screen Minsan nga pinapanood yung walang kwentang pelikula Ang pinapanood yung walang kwentang palabas. Bakit? Kasi hindi naman yung sine ang interest, kung hindi yung magkasolohan silang dalawa. Noong panahon ng mga lola natin, hindi naman uso ang motel. Walang sogo. Pero ngayon, pangkaraniwan na ito, na kapag nag-date, alam na kung saan ang tungo. Pero
Tanong, may difference ba ang isang Kristiyano at ang non-Christian when it comes to dating? Ang sabi po, evangelical Christians supposed to be distinct. May distinction kesa sa iba. But ang problema, parang wala na. Ang sabi po ni Matthew sa chapter 5 verse 13 to 16 ay ganito. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Then you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So dito po, ipinakita ang dalawang influence ng mga mananampalataya. You are the salt of the earth. That is your influence. Magbigay ka ng bagong flavor sa mundo ng iyong ginagalawan. Ikaw ang magbibigay ng lasa in terms of your dating relationship. And you are the light of the world. Anong ibig sabihin? Ikaw ang magsisindi ng ilaw sa kadiliman. You must be the light in the world of your dating relationship. Kaya kung ikay Kristiyanong kabataang lalaki, magliwanag ka sa iyong pakikipag-date. Bigyan mo ng Kristiyanong lasa ang iyong pakikipag-date. Hindi mo pagsasamantalahan ang iyong girlfriend. At kung ikaw naman ay babaeng Kristiyanong babae, hindi ka magpapakita ng pagkakataong mapagsamantalahan. Ang malungkot ngayon, minsan babae pang nagsasamantala. Hello? Nalulungkot po ako, pero ito yung pinoportray ngayon ng mga pelikula. Ito ang ipinoportray ng mga napapanood nating mga teleserye. Ewan ko kung nakabasa na kayo ng screenshot ni Anthony Jennings at saka ni Maris Racal. Can you imagine? Ganun na po ang larawan ng mga bagong kabataan. Isang lalaking merong kinakasama na hindi kasal, si Anthony Jennings at saka yung si, ano bang pangalan nun? Jam Villanueva ba yun? Yung kanyang girlfriend. Na habang nandun sila sa supposedly dating relationship, nagsasama na sila sa kanilang bahay dahil hindi naman sila sa isang bahay, hindi naman sila kasal. Ang tawag doon ay trial relationship. At doon sa trial relationship na yun, ginagawa na nila ang lahat. Nakatira na sila sa isang bahay. Kumbaga sa kotse, pumunta ka sa kasa ng kotse, kumuha ka ng susi ng kotse, sinakyan mo yung kotse, tinest drive mo yung kotse, ginamit mo na ito ng ginamit, pagkatapos hindi mo nagustuhan, sasabihin mo doon sa dealer, hindi ko to gusto, pwede bang kumuha ng iba? Pwede bang mag-test drive ng iba? At kate-test drive doon, makakakuha ka ng kotseng gusto mo. Ganon tinitingnan ng maraming kabataan ang relationship, ang dating. Ngayon, meron namang isang babae na kapartner nitong si Anthony Jennings na naandoon din sa isang relationship na mas may edad nga lang kaysa sa kanya, si Rico Blanco. Napapanahon po ito, kaya po gusto kong pag-usapan ito eh. Itong Maris Racal, nagpo-post sa Facebook ng tila in love doon kay Rico Blanco. Maraming mga social media post, videos and pictures na nagpapakita ng magiliw na ugnayan nilang dalawa. Hindi ko po i-assume na sila may sexual relationship dahil wala naman sinabing sila nag-live-in. Ang sabi lang, naging sila.
Pagkatapos, biglang gumuho yung relationship ng dalawa, nagpaalam itong Maris Racal, nagpost sa Facebook na sila'y break na ni Rico Blanco. Pala, doon lumitaw yung mga screenshots nitong girlfriend nitong si Anthony Jennings na nagpapakita na ito palang si Maris Racal at yung kapartner niya sa teleserye na si Anthony Jennings ay nagde-date na. At kung ano-ano na yung mga lumitaw na screenshots na medyo may mga kabastusan at hindi mo aakalaing ginagawa nitong batang babae, no, na siya pa ang madalas nag-ini-initiate noong mga sexual innuendos and sexual contact. So, itong mga to na atin pong binabanggit, hindi naman sila nagpahayag na sila ay mga mananampalataya. Hindi naman sila nagsabi in any point na sila ay Christian, na sila ay dumadalo sa kung anumang simbahan. Walang ganon. And this is how the modern world are looking at dating. Kinukonsidera na ito ng mundo. Normal na yan. Yung mga kabataang ganyan. Yan nangyayari na. Palitan ng mga boyfriend, girlfriend. Tinetesting ang isa't isa. Pag hindi nagkasundo, hiwala yan na. At pag nagkasundo, edi sama ng walang kasal. Pagkatapos, saka lang susubukin. Yung iba nga nagpakasal pagkatapos naghiwalay din. At marami pong ganyang klase ng relationship na atin pong makikita. Now, sinasabi ng banal na kasulatan na tayong mga mananampalataya dapat distinct, dapat iba doon. Itatanong nyo siguro sa akin, Pastor Ruel, is there such a thing as biblical dating? So, magandang tanong yan. Ano ba sinasabi ng Bible para maging panuntunan para sa isang biblical na pakikipagrelasyon? Kung meron, ano yun? What is a biblical dating? And how can Christians think differently about this pervasive issue in the media and culture? Paano ito maika-counter ng simbahan? Tinatalakay ba to sa mga pag-aaral ng Biblia? Ito po ba'y pinag-uusapan sa mga Bible studies? Tinatalakay sa mga youth conference? Ang ironic nito, yung mga lundagan sa mga youth gatherings, tumatumbling pa sa mga youth gatherings, ngalngalan at iyakan ng iyakan, sila yung mga kabataan na involved sa ganitong klase ng relasyon. Kaya no wonder kapag may mga retreat, iyakan ng iyakan kasi nagsisisi sa kanilang mga pinaggagawang mga kabulastugan, pero pagkatapos ng retreat, bali ka naman uli. Dahil mahirap mapaglabanan yung pita ng laman. Now, how are we doing as Christians around dating? Be honest. Yung ating mga simbahan, yung ating mga sambahayan, yung ating mga kabataan, how are they doing as far as dating is concerned? Kumusta sila? Are they doing good? Well, the answer to that question, it is not well. At ito ang realidad, masakit na katotohanan na napakaraming mga kabataan sa mundo ng Christian realm, sa religion, sa mundo ng simbahan, ang walang kaibahan sa mga non-believers kung papaano itrato ang pakikipag-date. Kay Kristiyano o non-Christians, parehas lang when it comes to the aspect of dating. Surveys consistently indicate that professing Christians behave almost exactly like the non-Christians in terms of sexual involvement outside of marriage. Masakit na katotohanan, pero yan ay katotohanan.
Kahit mga anak ng pastor, mga Kristiyano, minsan nga mga pastor pa, hindi po naiiba. And probably one reason for this is what they saw on social media, what they saw on televisions, on movies, and the latest craze around the world. Alam niyo po mga kapatid, when it comes to dating and relationships, perhaps more than in any other area of the everyday Christian life, the church is largely indistinguishable from the world. Alam niyo, when it comes to giving, alam natin Christian yan kasi alam natin ang Christian kung magbigay. When it comes to fashion, medyo alam pa rin natin yan. Ay, Christian yan. Kasi iba magbihis ang mga Christian. When it comes to modern thing like tattoo, Christian yan kasi hindi nagpapatato ang mga Christians. When it comes to earrings, piercing, Christian yan kasi mga Christians hindi nagpapalagay niyan. Nadidistinguish natin sa area na yon kung sino ang Christian. Christian yan kasi nagsisimba yan. Doon malaki ang problema. Kasi kung sino yung nagsisimba, sila rin yung hindi mo na ma-distinguish kung Christian o hindi when it comes to dating. Pagdating ng Valentine's Day, hindi mo na makita kung sino Christian at kung sino ang non-Christian. Kasi ang laman ng mga motel, pagdating ng Valentine's Day, kung magsosurvey ka sa loob, bago pumasok, tatanungin mo, Christian ka ba o hindi Christian, baka i-deny na nila ang kanilang faith, makapasok lang ng motel. Masakit, pero ito ang totoo. Indistinguishable na po. Indistinguishable. Hindi mo na ma-distinguish kung sino ang believer and kung sino ang non-believer when it comes to dating. So, itong katotohanan ito ay nagdudulot ng emotional pain and other consequences to many Christians. Kaya minsan isang date lang ng Valentine's, pagdating ng Marso, buntis. Wala namang kasiguruhan kung pakakasalan. Hindi naman sigurado kung aakuin. Kaya nauso ngayon yung DNA testing kay Tulfo Kasi sa isang one night stand na buntis, ayaw aminin ng lalaki na siya ang tatay, kailangan pang ipa-DNA para magsuporta. Take note, ang pag-uusapan ay suporta, hindi ang maikasal. Because they just did the dating and the sexual thing for the sake of the lust of the flesh. And not because of a long-term marital relationship. Sabihin niyo po kung hindi nangyayari ito. Minsan nakakalungkot, nauso yung mga word na threesome. Alam niyo ba yung threesome? Nung panahon namin, iyon po ay unimaginable. Na meron dalawang babae, isang lalaki, o dalawang lalaki, isang babae doing sex together. Uso yun. Para sa mga kabataan niyo, pastor, di na yan dapat ikataas ng kilay. Hindi na yan dapat kilabot kasi that is what young people are doing today. Pero anong dulot nito? Emotional pain and many consequences. It has brought great dishonor to the family, dishonor to the parents, and if you are a believer of the Lord, a dishonor to the name of Christ and to the witness of the church. Hindi po ba? Leader ka pa ng praise and worship. Ngal kapag Sunday. Kamukat-mukat mo. Buntis ka, hindi mo alam kung sino tatay. Tapos magkakaroon ng problema sa council. Sasabihin ng mga elders, wag na
Buntis yan. Sino tatay niyan? So, sino ngayon na masasaktan? Yung mga magulang mo na devoted believers na nangangarap na pagdating ng araw, magtatagumpay ka. O ikaw naman, nagpipreach ka na, naglilid ka rin ng praise and worship, lalaki ka na, mahusay ka sa paglilid ng mga kabataan, tapos nakabuntis ka din. Sira na yung testimonya ng simbahan. Ano ba naman sasabihin ng mga nasa labas? Ano ba naman simbahang yan? Sila nagbubuntisan. Nakuha niyo po mga kapatid, nasa ng testimony ng church. It doesn't have to be this way. For Christians, the Lord has given us His Word. We have the Holy Scripture. And the Spirit help us to understand the Word. Sa mga non-believers, wala na po ang question doon. Gawin nyo na kung ano gusto nyo. Di naman kayo mananampalataya. Walang paalala ang Scripture sa inyo. You don't love the Word of God. You don't listen to the Word of God. And you will not understand the Word of God. But this is different for the believers. If you are a Christian, that's the biblical life you are called to. You need to be guided of the Holy Bible, of the Scriptures, in terms of dating. And we should follow the biblical way of dating. Pastor Roel, simulan mo na. Paikot-ikot ka eh. Hindi po. Gusto ko lang pong tumbukin yung pinaka-ugat ng ating problema. Before we go to the biblical principle of dating, dapat nyo pong maintindihan na meron tayong problema ngayon, ang simbahan, ang ating pamilya, at ang mundo, when it comes to dating and relationship. Minsan di na po ito pinapansin eh. Bahala na kung ano mangyari. At ang pagdami ng mga single parents at ang mga heroes of today, na tinatawag pang mga heroes of today, kasi magagaling na mga single parents sa kabila ng pagiging single, nakakapagtrabaho at the same time nakakapag-alaga ng mga anak. That is how the world treating the single parents. Pero nung araw, nung panahon ng mga lola at lola natin, ang single parents ang tawag disgrasyada. Napakapangit ng stigma. Bakit? Para wag pamarisan, para wag gayahin, para wag tularan na sa murang edad ay magkakaanak nang walang asawa, na binuo sa sagingan, na nabuo sa tabing daan. Para wag pamarisan, ito ang nagiging halimbawa. Disgrasyada ang tawag doon. Pero itong pangit na karanasan na ito, itong bagay na ito na hindi dapat tularan, pinaganda na ngayon, ginawang hero, single parent. At kahit na ganun ako, okay lang, pwede naman akong maging single parent. Hahangaan pa ako kasi nakakapagtrabaho ko, nabuhay ko anak ko, single parent ako. Nakukuha niyo po yung sinasabi ko mga kapatid. No offense sa mga single parents. May mga single parents na kaya naging single dahil walang hiya yung nakuwang asawa. Dahil yung nakuwang asawa ay babaero, lalakero, kung ano pa man. Mapang-abuso, tama lang. Nalayasan, hiwalayin nyo yung mga walang hiyang lalaking yan. Hindi dapat na nandun ka sa relationship na mapang-abuso. At itaguyod mo ang anak mo kung kakayanin mo. And to that, I salute you, single parents. Pero yung ginawa mo yan promiscuously, na kahit kaninong lalaki, sama ka, paanak. Kahit sa ninong lalaki, sama ka, mabuntis mga anak. Na 5 yung anak mo, hindi parehas ang mga tatay. Aba, may problema ka na, iha. Mali ang pananaw mo sa mundo. Ngayon, kung hindi ka Kristiyano, again, sabi ko, wala akong issue sa'yo. But I'm talking to the believers. Those who go to church. Those who declare the name of the Lord Jesus Christ. Ba't ganon? Alam niyo, if there is one thing na importanteng matutunan natin sa umagang ito mga kapatid, ay ang pagiging sufficient ng Scripture.
Mahalaga ito para sa mga Kristiyano. Marami pong mga Kristiyano naniniwala naman doon sa inerrancy of the Scripture. Alam niyo ba yung inerrancy ng Scripture? Yung ang Scripture, ang Biblia, walang kamalian. Ni tuldok, ni kama, lahat yan. Complete, walang error. Pero inerrancy and sufficiency are two different things. We need to look at dating in this context. Ang Biblia ba'y sufficient para ang isang human relationship ay maging maayos? Sufficient ba ang Bible para mapanatili ng isang kabataang lalaki at ng isang kabataang babae ang kanilang pagiging pure until dumating sila sa point of marriage and have sexual relationship? Is the Bible sufficient when it comes to the teaching, rebuking ng mga bagay na ito? And my answer is yes. The Bible is sufficient. Ano sabi ng Biblia mismo? 2 Timothy chapter 3, 16 to 17. All scripture pertaining to the Bible is God-breathed and is useful for what? For teaching, for rebuking, for correcting, and training in what? In righteousness. In the context of dating, ito po ang sinasabi ng Bible. Kung magbabasa ka lang ng Bible na siyang salita ng Diyos, hininga ng Diyos, magagamit ito sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtatama, sa pag-train. Saan? Sa katuwiran. Upang ikaw na Kristiyanong kabataang babae, ikaw na Kristiyanong kabataang lalaki, ikaw na lingkod ng Diyos, may be equipped thoroughly. Para saan? Sa mabuting gawa. Amen? So in essence, the answer to human relationship and dating is being rooted, planted, growing in the Word of God. Ito lang yung pwedeng magpaalala sa iyo. Pag hinihipo ka na ng boyfriend mo sa maselang bahagi, sawayin mo, hindi ito biblical. At kapag hinihipo mo na yung boyfriend mo, maalala mo, hindi ito biblical. Sawayin ka ng salita ng Diyos. So how does the sufficiency of the Scripture apply to our discussion? Well, many evangelicals who otherwise believe in the inerrancy of the Bible and who might generally agree with the sufficiency of Scripture have nonetheless embraced the world's ideas about dating. Alam naman yan. Alam ng doktrina. Alam ang Bible. Alam ang Bible inerrant. Alam ang Bible sufficient. The problem is, in spite of knowing the inerrancy and the sufficiency of the Scripture, the young people still embrace the world's idea of dating. Tama? And in doing so, some make the argument that the Scripture doesn't speak about this thing. Wala naman sa Bible yung dating eh. At tingin ko meron, pero hindi naman ganun ka-explicit. Hindi naman naisermon ng pastor namin yung tungkol dyan eh. Bahala na kami kung paano kami magpapasya sa area ng dating. At most of the time, nagpapasya ang mga kabataan according to the pattern of the world. Amen? Well, my point is that we cannot simply state that the Bible doesn't mention dating or courtship and then think we are off the hook to pursue this area of our lives either on the world terms or however seems best to us without diligent, submissive reference to God's Word. If the doctrine of sufficiency of Scripture is true, then God's Word does have authoritative guidance in the sense, in essence, sa larangan din ng dating. Tama po ba?
And that means the conversation has to be a biblical conversation. Pag-aralan natin, ano nga ba sinasabi ng Bible when it comes to dating? Let us look at biblical dating. We may define, simulan natin sa definition. Ano ba yung definition ng biblical dating? We may define biblical dating as a method of introduction and carrying out of a pre-marital relationship between a single man and a single woman. Look at that. That is dating. It is a method of introduction carrying out a pre-marital relationship. Mula sa hindi magkakilala hanggang sa nagkakilala patungo saan? Sa relationship ninyong dalawa. Between single man and a single woman. Now, hindi ko na tatalakayin yung divorced man or a divorced woman or a widow or a widower. Wag na muna yon. Dito na lang muna ako kasi the same principle may apply. Sa isang single man and a single woman, merong biblical dating at ang meaning nito, it is the introduction, the method of introducing the man and a woman in a single status. Ngayon, paano to nagsisimula? 1. That begins with the man, ako bilang lalaki. Nakita ko yung si Nena na magandang dalaga. Anong gagawin ko? To start with this biblical way of dating, I will approach sino? Yung babae ba agad? No. Ang biblical dating, ang i-approach ay ang tatay. That begins with the man approaching and going through the woman's father or family. Alam niyo mga kapatid, di ko po pinagyayabang yung aking mga anak. Yung panganay ko, bago niya ligawan, pasensya na po, natutuyo yung lalamunan ko. Maaga pa ho dito eh. Bago niya ligawan yung kanyang asawa na ngayon na si Dayan, nagpaalam siya kay Kuya Manix doon sa tatay. Si Reb, may girlfriend na ngayon, nagpaalam siya. Pumunta siya sa bahay. Liligawan ko po yung anak niyo. Yung bunso ko, 18 years old po siya nung nagsabi sa amin, Tay, liligawan ko na si Janela. Nagpunta sa bahay, nagpaalam. Actually, hanggang ngayon, di pa namin meet yung parents nung girlfriend ni Ru. Pero, ganun ang ginawa niya. Nagpaalam siya doon sa magulang. Then the second thing is, ano yun sabi dyan? It begins with the man approaching and going through the woman's father or family that is conducted under the authority of the woman's father or family or church. Na may basbas nung pamilya nung babae, nung tatay ng babae, nung pamilya at ng simbahan kung sakasakali. Kaya nga, anak, mananampalataya ba yan? Ganun lagi tanong namin eh. Anak, yung bang nililigawan mo, Christian? Kasi pag hindi, malaki problema natin dyan. Kaya mga kapatid, importante may basbas. Pangatlo, that always has marriage or at least a determination regarding marriage to a specific person as the goal. Kapag pumunta ka sa bahay ng liligawan mo, hiningi mo permiso ng tatay, ang ultimate goal nun, kasalan. Anong ibig sabihin? Ang intention mo, hindi fling-fling lang, hindi sexual innuendo, ang intention mo, panghabang buhay na ito magiging asawa ko. Aalagaan ko to, magpapalago kami nito espiritual hanggang sa lundo nito'y kasalan.
That is the ultimate and direct goal. That is the biblical principle of dating. Nakuha niyo po? Well, the scripture support for the idea of biblical dating is largely example and implication. By example and implication. Sa Bible, makikita natin ito. Ano sinasabi ng Bible? Ito po ho, kayo na magbasa. Ang haba ng mga talata, pero kung may panahon kayo, basahin ninyo. 1 Corinthians 6:9 hanggang 7-19. A command to be pure, seriousness of sexual sin, and instruction regarding marriage. Diyan nyo makikita sa mga talatang yan. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, bago ka manligaw, basahin mo yan. Bago ka pumasok sa relationship, basahin mo yan. Kung ikaw'y babaeng Kristiyano na magpapaligaw, basahin mo yan. Unawain ninyong dalawa ang mga talata dyan. Paano mapapanatiling pure? Yung seriousness ng sexual sin and consequences. At saka yung mga instruction, paano nyo gagawin patungo sa pag-asawa. Nandyan sa mga talatang yan. Yan palang okay na eh. Pero hindi, ang dami. 1 Thessalonians 4:1-8. Ano sabi dyan? Do not wrong or defraud one another in relationship. Oo, sa relationship, sa dating relationship, you are getting to know each other. Doon mo nakikita yung mga kahinaan, andun yung mga problema. Kung hindi kayo magtatagal because of these differences, maghihiwalay kayo nang wala kayong pwedeng panghinayangan na naibigay o nakuha sexually. Dahil dito sa panahon ito, ang sabi, dapat walang bandaraya. No? Ang mabigat eto. Dami mong naging girlfriend, pare-parehas, nasa loob ng church. Diba? Kaya ikaw lalaki, niligawan mo yung praise and worship leader. Niligawan mo yung secretary ng kabataan. Niligawan mo yung Sunday school teacher. Tapos lahat ng magulang no, pinagmamanuhan mo. Bless po tito, bless po tita. Kalaunan, wala ka namang intensyon na seryosohin. Ano ngayon ang ginagawa mo? Di sinisira mo yung damdamin ng mga magulang na yon. Pinasakit mo yung damdamin ng mga magulang na yon. Pinaasa mo yung mga magulang na yon. Eh okay na naman kung walang nangyari sa inyo sexually. Eh kung meron. Nakuha niyo po mga kapatid. It can destroy the good fellowship of the church. Diyan sa 1 Thessalonians 4:1-8, sinabi niya na we must not wrong or defraud one another in a relationship by implying a relationship or commitment by your words or conduct that does not actually exist. Sa Song of Solomon, chapter 2, verse 7, do not awaken love before it pleases. Ano ibig sabihin niyan, do not awaken love before it pleases? Ang binabanggit po dyan yung sexual love. Eh ang sabi dyan, may proper time. Ang ibig sabihin niyan, marriage. Hindi kayo dapat magtali kung hindi panahon at hindi nararapat, at ang panahon at ang nararapat ay under the marriage, the solemnity of marriage. Proverbs 6:20 hanggang 7-27, those are warning to avoid sexual sin and foolish relationship. James 1:13-15, temptation is to be taken very seriously. Totoo po yun, kaya nga mag-ingat dahil ang tukso, parang posporo yan, konting makiskis yan, silab yan. Kaya dapat iingatan maging ang mga dating, no? So-called dating. Tapos Romans 13, ano sabi diyan? Love others, work for their soul's good, and don't look to please self. That can be applied sa aspeto ng dating. Hindi lang yung pleasures, personal pleasure, kundi yung pleasure ng iyong iniibig at ng iyong minamahal. And work for the souls, not only for the flesh. Spiritual po dapat ang dating.
Romans 14:1 to 5 o to 15 hanggang chapter 7. Mula chapter 14 verse 1 hanggang chapter 15 verse 7. Ano po ang sabi diyan? Favor others, not self. Value what's good to their souls. Parehas lang po sinasabi ni Pablo. Kay Timoteo, treat single women as sisters in Christ with absolute purity. Titus 2:1 to 8, young men and women should focus on self-control and godliness. And John 14:15, if you love Christ, you will obey His command. Amen? Above your own desire, kailangang ang utos ng Panginoon ang mangibabaw and live biblically. That is the biblical dating. Amen? Now, puntahan natin ang modern dating. Inom muna ako ng kape saglit. Dinefine natin yung biblical dating. I-define din natin yung modern dating. We may basically define modern dating as a method of introduction and carrying out of a premarital relationship between a single man and a single woman. That is the definition. Ngayon, ang tanong, saan nagsisimula? That begins with either the man or woman initiating with the other. Sino nag-initiate? Sila lang dalawa. Walang accountability yan. Anong ibig sabihin? Nagsimula sa chat. May nakakaalam? Wala. Sino po ang pwedeng maging accountable? Wala. Kayo lang dalawa, inuumaga ka-chat. Saan kayo nag-meet? Sa chat group? Sa dating app? Saan kayo nagkakilala? Sa Facebook? Hindi mo nga alam kung stalker yan. Hindi mo nga alam kung killer yan, kung scammer yan. Pero doon lang kayo nagkakilala until you decided to eyeball. Hindi na yata ginagamit yung eyeball panahon pa namin yan. Meet up. You decided to meet up. Saan? Ngayon ang tanong, may nakakaalam ba? Wala. Sikretong malupit. Hindi alam ng nanay, hindi alam ng tatay. Walang nakakaalam on both parties. Nagdesisyon kayong magkita. Kaya no wonder, mababalitaan nyo, dalagitang anak, nawawala. Ang huling nakitang kasama, isang ka-chatmate. Isang dalagita na tagpuan palutang-lutang sa Pasig River matapos makipagtagpo sa isang kadate, sa isang chatmate. Mga minamahal na mga kapatid, this is how the modern dating works. Without any accountability that is conducted saan? Outside the formal oversight of any authority of or either person's family or church end. Diyan muna, walang accountability. Ni hindi alam ng kaibigan, inililihim sa mga magulang, and it can goes on and on for weeks, for months, for years. Walang kaalam-alam yung nanay. Hanggang sa nabuntis na, sino ang tatay? Sinabi, si Peter po. Sino yung Peter na yan? Hindi namin nakita anino niyan dito. Si Peter po. Sino nga yan? Ilang taon na yan? Sino ang magulang niyan? Ano trabaho niyan? Nag-aaral ba yan? Wala kaming ideas. Di ba? That is the modern dating. Kaya kapatid na batang lalaki, batang babae, kung nandito ka, toxic yan. You are on the losing end. At number 3, ano po makikita natin sa definition? That may or may not have marriage as the goal. And most of the time,
ang goal nito ay purely recreational or educational. Trial, subok, experience, para lang sa kasiyahan. It is no different from testing a car. Tama? Now, let us now differentiate. Difference between modern dating and biblical dating. So what's the difference? Here are some fundamentals. One, modern dating philosophy assumes that there will be several intimate romantic relationships in a person's life before marriage. In fact, it advocates playing the field in order to determine what one wants in a mate. That is the modern dating. Susubukin na. Tetestingin na. Titingnan kung kayo'y romantically compatible. Kung kayo'y compatible din sa sex. Napapaligaya ka ba? Kung hindi, ay naku, ayoko sa'yo. Tetestingin na. Even the size of the private part are considered. That is the modern dating. Matindi, mga kapatid. It advocates the playing field. Subukan muna natin. Para mga Kapampangan, subukan pa mo para mabalo. Tama ba yun? Subukan daw muna para malaman. But that cannot be applied sa dating. Ang biblical dating has its goals to be emotionally and physically intimate with only one member of the opposite sex, your spouse. That is the goal. You can only be intimate. You can only be emotionally connected and physically connected sa isa lang. Sa asawa mo lang. Kaya, maraming babae at maraming lalaki na nasa pag-aasawa na ang marami pang hinahanap na iba. Bakit? Kasi natikman nila yon eh. Mga kapatid, ito ang totoo. Hindi mo naman hahanapin ang hindi mo natikman. Tama? Hindi mo hahanapin ang sarap ng durian kung hindi ka nakatikim ng durian. Bakit durian? Kasi namimiss ko na po ang durian. Paborito ko po yung durian eh. Kahit po sabi ng iba, hindi maganda amoy ng durian. Pero paborito ko ang durian. If there is one addictive fruit that I like, ay durian. Ano po? Kasi po ang durian dito, $10, 2 buto. Oh, imagine niyo, 2 buto ng durian, nakapak na ganun, frozen, $10. Pero bakit ko hinahanap? Kahit minsan talagang natutokso ko, bibili ako $10. Dahil gusto kong malasahan uli. Ngayon, kung hindi ko ba natikman yung durian before, bibili ako niyan? No. Ganon din po sa mga sexual practices. Minsan mag-asawa na, hinahanap pa sa iba kasi natikman niya yun dun eh. Kung sarap nung dating girlfriend ko, ganito, ganyan. Itong misis ko, nakakasawa na, lagi na lang gulunggong, pa-araw-araw, galunggong ang ulam. Tikman ko naman uli yung lasa ng adobo. Something like that. Kaya, that is the difference. Ano pa? Modern dating tends to be egalitarian. So, ito. Dito, gagamitin yung term na dapat ay makita ng mga babae. Paano ang approach ng church and church leadership. Sa modern dating, ito ay egalitarian. Ano ibig sabihin ng egalitarian? No differences between men and women in spiritual and emotional wiring or God-given roles. Parehas lang. Ang babae at lalaki, parehas lang. Kung ano kayang gawin ng babae, kayang gawin ng lalaki. Kung nagloloko ang babae, kung nagloloko ang lalaki, magloloko rin ang babae. Kung kaya mo mag-cheat, mag-cheat din ako. So something like that. Yan po yung egalitarian. Kung kaya mo sa ibabaw, kaya ko rin sa ibabaw. Kung kaya mo sa ilalim, kaya ko sa ilalim. So whatever things you can do, kaya ko yan. Ang modern day dating ganun. Kaya ngayon, ang babae na nagbabayad ng motel eh. Noong mga araw, hindi ganun eh.
Nag-date kayo, pagkain nyo, sagot ng lalaki yon. Kaya kami mga lalaki nung araw, ako po personally, hindi ako makadate. Wala naman akong trabaho, wala akong pera. Hindi naman ako mabigyan ng nanay ko ng pera, pan-date. Ala naman, nay, pengi naman ng 100. Manood lang ako sine. Ang kapal naman ng mukha mo manghingi, ano? Kaya during our times, 3.25, hirap na hirap kami para makatawag sa telepono. Para makakumusta. Hello, kumusta ka na? Ang hirap. Pero ngayon po mga kapatid, kung sino may pera, siya taya. Siya magbabayad ng hotel o motel. Egalitarian. Samantalang ano ba dapat ang approach? Sa biblical dating, it tends to be complementarian. Ano ibig sabihin nito? God has created men and women differently and has ordained each this spiritual equals to play different and valuable roles in the church and in the family. Merong pananagutan. May hierarchy of position. Ang lalaki ang mas may responsibilidad sa itatayo niyang relasyon. Kung gusto niya na sa simula pa lang ay bastusan, pagsasamantala, lalaki may pananagutan doon. Kaya yung biblical dating at nakita ng lalaki na yung babae may tendency na pagsamantalahan siya, ay papaunawa niya, no, hindi dapat ganyan. Siya ang head. Siya ang Adan sa kanyang relationship. At huwag kang pumayag na kagaya ng problema ni Adan, yung babae ang nangibabaw at nanguna. Pag ganon, lumalabag ito sa biblical principle even on dating. Kaya nga maging sa simbahan, complementarian ang babae dapat hindi magsalita. Hindi ka dapat magpastor. Dapat ang lalaki ang pastor. Hello? Sa simula pa lang at hindi naintindihan ng babae yan, kaya ang babae nagpapastora. Sa biblical dating pa lang, sablay na ang pastorang ito. Sige nga, pastora, ituro mo ito. Di ba? Kaya nga may managlilitawang pastora ngayon walang paggalang, walang pagrespeto sa biblical mandate of human relationship. Hilig nyo pa rin mga babaeng manguna sa inyong mga asawa. Non-biblical yun. Sinasabi ng Biblia, magpasakop kayong mga babae sa inyong mga asawa. Sige nga, pastora, paano ka magpapasakop sa asawa mo? Pagdating ng linggo, ikaw ang sermon ng sermon. Parang alam mo ang sinasabi ng Biblia. Kung sermonan mo ang asawa mo, pero pagdating sa bahay, ano? Asa na yung sitwasyon? Ikaw pa rin ang leader ng simbahan. Yung asawa mo, kung paano mo pinauupo sa simbahan pagdating ng linggo, ganon din pagdating ng Lunes sa bahay nyo. Utos-utusan yung asawa mo, sunod-sunuran sa'yo. Pag hindi naman ganon, mag-aaway kayo, magkakagulo, wala ka rin karapatan maging pastora dahil broken marriage ka. Pastora, masaya ka ba? Masaya ka ba na pinangungunahan mo ang simbahan samantalang pagdating ng bahay mag-aaway kayo mag-asawa dahil hindi ganon ang biblical principle? Hindi ko alam, may pastorang nakikinig sa akin. Kung meron kayong kilalang pastor, isend nyo to sa kanya. Kasi maraming mga pastora pasaway po. Ano pa? Modern dating tends to assume that you will spend a great deal of time together. Most of it alone. Sa modern dating, ang assumption, masosolo na kita. Magkakasarilinan tayo. Kaya alam niyo po mga kapatid, gumawa ang modern day dating ng panahon for them to be alone. They celebrate Wixary. Can you imagine? 5 araw, 7 araw pa lang yun. Celebrate na Wixary. May pabulaklak, may pa lobo, may pa... Pagkatapos ng Wixary, Monthsary. Pagkatapos ng Monthsary, hindi darating yung anniversary, 9 months, Buntisary. That is the modern dating. While the biblical dating tends to encourage time spent
in group activities or with other people the couples knows well. Kaya nung araw, pati ang pagde-date, barkadahan. Ang pagpupunta sa peryahan, barkadahan. At accountable dapat sa isa't isa. Ngayon, hindi. Ang mga barkada pa, konsentidor eh. Sila pa ang gagawa ng paraan para magkasarilinan kayong dalawa para mahulog kayo sa kasalanan. Modern dating tends to assume that you need to get to know a person more deeply than anyone else in the world to figure out whether you should be with him or her. Kaya ang katwiran ng mga lalaki gustong makaisa, sige na, patunayan mo nga kung love mo ako, kiss mo ako. Oo, kung love mo ako, pwede ba yakap mo ako? Kung love mo ako, pwede ba motel tayo? Alam niyo po mga kapatid, minsan na-invite ako. Talagang minsan, kahit na po yung religious activities, ginagamit ng mga kabataan sa kanilang kalokohan. Ako po medical representative and they also know that I am a pastor. Meron pong isang butika, hindi ko na po sasabihin kung saang lugar yung butika na yon. Alam niya eh, baka nakikinig. So ngayon po, yung may-ari ng butika, ang sabi niya, may asawa to ho, may asawa tong may-ari ng butika, at ang sabi niya, siya ang nagli-lead ng kanilang youth group. Yung youth group nila, sabihin na natin, evangelical church. Pastor, ang sabi niya, pwede ka ba naming imbitahang speaker? Sabi ko, ano activity? Sabi, magkakaroon po kami ng overnight prayer. Sabi ko, saan? Sa Prayer Mountain. Sa Kogyo. Dahil taga Rizal po yung simbahan. Sabi ko, sige. Sabi ko, kailan? Sabi, ganitong petsa. Nako, edi, sa madaling sabi, prayer. Dumating kami ron ng hapon. Overnight eh. Pagdating pa lang doon, pinag-iwa-hiwalay na. Mga kabataan, may kanya-kanya silang kubol. No? Babae sa babae, magkasama, babae sa babae. Nako, kamukat-mukat mo. Ito palang may-ari ng butika na ito, kabit pala niya yung youth leader na lalaki. Yung mismong youth leader na lalaki. Nako, silang magkasama sa isang kubol magdamag. Kinabukasan, pumutok. Yung mga kabataan nagreklamo, bakit kayo magkasama sa isang prayer alam niyo po ba yung Prayer Mountain? Kubul-kubul lang yun eh. Kasya nga doon, isa lang eh. Kasi isa lang yun, wala nga higaan yun eh. Upuan lang yun kasi magdamag ka magpe-pray. Hindi ko naman po naranasan pa yung overnight prayer. Kaya magdamag po ako nakaupo, walang higaan. Sabi ko, Diyos ko, magsasalita ako bukas, ganitong parusa yung ginawa nitong mga to. But I took time to pray. First time ko lang po na-experience yun. Kinabukasan nga po, nagkakagulo na, nagising ako, nag-aaway-aaway na. Kasi nga po, nabisto nila na yung leader nila magkasama sa isang kubol magdamag. Hindi ko po alam paano pa. Hindi ko na ma-imagine paano ko na-arouse yung gawain nyo. Pero I capitalize on that moment na we should be an example na tayo bilang mga Kristiyano ay mamuhay sa kabanalan. A modern day dating tends to assume that you need to get to know a person more deeply. Saan? Sa sexual encounter. The biblical approach suggests that real commitment to the other person should precede such a high level of intimacy. At yung high level of intimacy na yun, di spiritual. Yung connection nyo dapat ay spiritual. Amen? Modern dating tends to assume that a good relationship will meet all my needs and desires, and bad won't. It essentially a self-centered approach. Ang modern day dating, ang intensyon, dapat tugunan ng relationship na ito lahat ng pangangailangan ko. Pag hindi natugunan, tsugi, hanap ng iba. Mga kapatid, gaya ng sinabi ko, wala kang makikita, lalaki man o babae, na makatutugon sa lahat ng pangangailangan mo maliban kay Kristo Jesus.
hindi mo yun kayang makita sa tao. There will be no perfect human being that can satisfy you in all aspect of your life. Kaya, mali yung modern day dating na nag-assume na ang good relationship tutugon sa pangangailangan mo, at kapag hindi nakatugon sa pangangailangan mo, bad. Biblical dating approaches relationships from completely different perspective. One of ministry and service and bringing glory to God. Amen? Modern dating tends to assume that there will be a high level of emotional involvement in dating relationship and some level of physical involvement as well. This is common sa mga Christian. No? Tayo kailangan emotionally involved. Okay din, merong spirituality. Nagpe-pray pa nga yan eh. Meron nga akong kilala kabataan nung araw, hingi sa akin ng mga verses. Pastor, bigyan mo pa nga ako ng mga verse, papadala ko lang doon sa nililigawan ko. Nung lumaon, naging girlfriend na. No? Nung naging girlfriend na, nagkukwento na sa akin, Pastor, masyadong aggressive tong girlfriend ko. Alam mo ba na siya na yung nag-initiate ng kiss sa akin? Naku, sabi ko. Minsan ako na yung nahihilo sa mga kabataan pag nagsishare sila. Kaya, minsan, yun ang epekto ng modern day dating eh. They want to assume a high level of emotional involvement and some level of physical involvement. Samantalang sa dating biblical, dapat no physical intimacy. Limited yung emotional intimacy. Bakit? Doon po nangyayari eh. Alam niyo po ba kailan naiisahan ng mga babae? Kailan naisusuko ng mga babae ang bataan? Kailan isinusuko ng babae yung kanilang pagkadalaga sa lalaki? Sa panahon na yung lalaki gagamitin ang emotional lows ng buhay para makaisa. Halimbawa, defeated, bumagsak sa exam, paiyak-iyak. Sasabihin ng girlfriend, kaya hindi bale, may next time pa naman. Tulungan mo ako, yayakap. Pero ang yakap na yon hindi para i-console emotionally, kundi physical intimacy. Sa ganong sitwasyon, yung babae vulnerable, para matugunan yung pangangailangan emotionally, ibibigay yung physical. Nakuha niyo po? Ganon ang nangyayari. Gayon. Ano po? So, modern dating assumes that what I do and who I date as an adult is entirely up to me and is private. My family or the church has no formal or practical authority. Salamat sa Diyos ang mga anak ko, at least alam namin. Salamat sa Diyos ang mga anak ko nagpaalam sa amin. And ngayon, alam namin, oy, uwi na, gabi na. Uwi na kayo, gabi na. Nagpapaalala kami. Biblical dating assumes a context of spiritual accountability as is true in every area of Christian life. So, basically, we can make three general statements about modern dating versus biblical dating in terms of their respective philosophies. One, modern dating seems to be about finding the right person for me. Well, biblical dating is more about being the right person to serve my future spouse and my future spouse's needs and be a God-glorifying husband or wife. Yung biblical dating, ang intention, finding the right person. While biblical dating is about being the right person. Ito po yung bilin ko kay Yenyen. Hindi ka mag-aasawa dahil nakita mo kay Dayan ang mga bagay na katangian na gusto mong asawa. Kung hindi, dapat ikaw ay maging karapat-dapat na asawa para kay Dayan. Not finding, but being. Pangalawa, intimacy precedes commitment sa modern dating.
Una muna ang intimacy bago ang commitment. While sa biblical dating, commitment precedes intimacy. Nakuha niyo po ang kahalagahan ng itlog bago manok o manok bago itlog. So sa modern dating, isa muna bago commitment. Pag hindi ka nagbigay, pag hindi mo binigay, hindi mo ako mahal. Nandun ang commitment sa sex. Samantalang sa biblical dating, committed ako sa iyo, I can wait. I can wait for that. Panlima, the modern dating approach tells us that the way to figure out whether I want to marry someone is to act like we are married. If we like it, we make it official. If we don't, then we go through something emotionally and probably physical like a divorce. Sa biblical dating, Scripture guides us as to how to find the mate and marry, and the Bible teaches, among other things, that we should act in such a way so as not to imply a marriage level commitment until the commitment exists before the Lord. And that's the basic framework of biblical dating, as best as I can discern it from the principle of God's Word. Now, if you are disagreeing with what I mentioned a while ago and the definitions of biblical dating, wala naman akong magagawa. Desisyon nyo yan eh. Kayo pa rin ang magpapasya niyan. Pero gusto ko lang ipaunawa sa inyo, may sinasabi ang Biblia tungkol sa mga bagay na ito at may pagkakaiba ang biblical dating compared sa world views on how to date today. I hope naintindihan po ninyo. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po mga kapatid.